Malamig ang hangin na ibinubuga ng air conditioner sa loob ng malawak na mansyon sa Forbes Park. Sa labas, ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay kulay sa mga mamahaling halaman sa hardin. Ngunit sa loob ng bahay, tila may sariling panahong nananaig. Isang panahong hindi matukoy, walang init, at nababalot ng nakakabinging katahimikan. Para kay Liza ang katahimikang yon, ang kanyang pinakamatinding kalaban sa mga nakalipas na buwan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Sa kanilang dining hall, inaayos ang huling piraso ng bulaklak sa isang eleganteng vase na nakapatong sa mahabang lamesa na gawa sa Nara. 2 pwesto lamang ang nakaayos para sa hapunan, kumpleto sa pinakamamahaling kubyertos mga plato na may gintong detalye at 2 kopitan ng alak na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa aranyang kristal sa itaas. Ika-20 anibersaryo nila ni Roberto. 2 dekada, 1 buhay, 1 pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa isip niya, binabalikan niya ang kanilang unang anibersaryo. Nag-arkila sila ng isang maliit na bangka sa Batangas, kumain ng inihaw na isda sa buhanginan at pinanood ang paglubog ng araw habang nangangarap tungkol sa hinaharap. Simple pero puno ng tawanan at init. Ngayon, mayroon na silang lahat ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, ang negosyong itinatag ng kanyang yumaong ama na ngayon ay pinamumunuan ni Roberto. Nasa kanila na ang lahat maliban sa isang bagay na unti-unting nawawala ang init. Kinuha niya ang bote ng Chateau Margaux, ang paboritong alak ni Roberto, at dahan-dahan itong ibinuhos sa 2 kopita. Ang pulang likido ay parang dugong dumaloy sa kristal. Amoy pa lang nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing. Masaya sila mga gabing nag-uusap sila hanggang madaling araw. Mga gabing matagal nang hindi nauulit. Biglang tumunog ang kanyang telepono at saglit na nabasag ang katahimikan. Nakita niya ang pangalan ni Roberto sa screen. Huminga siya ng malalim, pinilit pasiglahin ang kanyang boses bago sumagot. Hello, love. Bati niya, sinisikap na itago ang pananabik sa kanyang tono. Hey, sweetheart! Sagot ni Roberto mula sa kabilang linya. Ngunit may kakaiba sa boses nito. Isang formalidad, isang pagmamadali. Listen, may biglaang problema sa planta. I have to drive to Tagaytay right now. May mga investors daw na gustong mag-ocular visit bukas ng umaga. Naramdaman ni Liza ang unti-unting panlalamig sa kanyang dibdib. Mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Tagaytay ngayon talaga. Love anniversary natin. I know. I'm so sorry. Sabi ni Roberto. Ngunit ang kanyang paghingi ng tawad ay parang isang script na kabisado na niya. Babawi ako, promise. Double celebration pagbalik ko. This is a very important deal, Liza. Hindi ko pwedeng palampasin. Pero, hindi ba pwedeng bukas na lang? Pakiusap ni Liza kahit alam na niya ang isasagot nito. Hindi Kailangan ko silang i-entertain ngayong gabi. Dinner meeting. Alam mo na. Mabilis na sagot nito. Sige na, love, I have to go. Malayo pa ang biyahe. I love you. Bago pa man makasagot si Liza, narinig na niya ang tunog ng pagbaba ng tawag. Click! Naiwan siyang nakatitig sa telepono, hawak pa rin sa kanyang tainga. Ang mga salitang I love you ay umalingaw-ngaw ngunit walang laman, walang pakiramdam. Parang isang linya mula sa isang lumang pelikula. May mali. Isang boses sa kanyang isipan ang bumubulong. May mali. Ang mga biglaang business trip. Ang mga gabing umuuwi siya ng sobrang pagod para kahit mag-usap man lang. Ang cellphone na dati iniiwan lang kung saan-saan, pero ngayon ay laging nakataob at hindi na niya mahawakan. Napatingin siya sa lamesang inihanda niya. Ang 2 upuan, ang 2 plato, ang 2 kopita ng alak. Isang perpektong larawan ng kasinungalingan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na parehong nakakatakot at mapang-akit.
Kung may dinner meeting siya sa mga investor, siguradong sa isang disenteng lugar iyon. Isang restaurant sa isang hotel. Sorpresahin mo siya, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Ipakita mo na suportado mo siya. Dalhin mo ang cake. Huwag kang tanga sagot ng kabilang bahagi. Alam mo na ang madadatnan mo. Pero ang pangangailangang malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot na masaktan. Ayaw na niyang mabuhay sa pagdududa. Mabilis siyang kumilos. Ang cake na ipinagawa niya isang mamahaling chocolate truffle cake na may nakasulat na Happy 20th Anniversary at ang regalo niyang isang limitadong edisyon na relo ay maingat niyang inilagay sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Nagpalit siya ng damit mula sa kanyang eleganteng bestida patungo sa isang simpleng blusa at pantalon. Hindi na siya nagabala pang mag-ayos habang minamaneho niya ang kanyang SUV palabas ng Forbes Park at papasok sa Slex, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat kilometrong tinatakbo niya palayo sa Maynila ay isang kilometrong papalapit sa isang katotohanang maaring magpaguho ng kanyang mundo. Pagdating niya sa Tagaytay, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Nagtanong-tanong siya sa mga kilalang hotel. Nagbabaka sakaling mayroong dinner meeting na nagaganap para sa kumpanya nila. Ngunit lahat ay walang maibigay na impormasyon. Nang malapit na siyang sumuko, naalala niya ang isang bagay. Ang supplementary credit card ni Roberto na nasa pangalan niya. May isang bagong bukas na luxury resort and spa sa lugar, ang tipo ng lugar na pagdadalhan ni Roberto ng mahahalagang kliyente. Nang pumasok siya sa grand lobby ng resort, agad siyang lumapit sa front desk. Good evening. Gusto ko lang po sanang i-check kung naka-check-in dito ang asawa ko, si Roberto Del Rosario. Sabi niya sa receptionist, pinapakita ang kanyang ID at ang credit card. May surprise po sana ako para sa kanya. Ang babae sa desk ay ngumiti, tiningnan ang sistema at tumango. Yes, ma'am. Naka-check-in po si Sir Roberto sa isa sa aming mga private villa. Villa San Telmo po. Ah, okay. May dinner meeting ba siya sa restaurant ng hotel? Tanong ulit ni Liza, umaasa pa rin. Umiling ang babae. Wala po, ma'am. Nagpabook po siya ng private dining. Para sa dalawa. Para sa dalawa. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Liza na parang mga bubog. Ang investor. Isang investor lang pala. Ganoon ba? Pwede ko bang makuha ang susi? Supplementary card holder naman po ako. Sabi niya, pilit pinapanatili ang kalmadong boses. Nag-alinlangan sandali ang receptionist, ngunit nang makita ang ID at ang credit card, tumango ito at nag-abot ng isang keycard. Enjoy your surprise, ma'am. Ang daan patungo sa Villa San Telmo ay isang tahimik na landas na naliliwanagan ng mga maliliit na ilaw sa sahig. Bawat hakbang ni Liza ay pabigat ng pabigat. Dala-dala niya ang kahon ng cake na parang isang blok ng yelo. Nang marating niya ang pinto ng villa, huminto siya. Huminga ng malalim. Ito na yon. Itinapat niya ang keycard sa pinto. Isang mahinang click ang tunog na pinakamatining na narinig niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim at tahimik ang sala. May isang blazer ni Roberto na nakasabit sa isang silya. Sa sahig, malapit sa sofa, may isang pares ng pambabaeng sapatos. Pulang stiletto. Hindi sa kanya. Isang mahinang halakhak ang narinig niya mula sa loob ng kwarto. Boses ng isang babae. Bata. Malandi. Nabitawan niya ang hawak na regalo. Lumikha ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy. Naglakad siya na parang isang zombie patungo sa pinto ng silid na bahagyang nakaawang. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumalikod na siya at umalis. Pero hindi na niya makontrol ang kanyang mga paa. Itinulak niya ang pinto. Ang ilaw mula sa lampshade sa tabi ng kama ay nagbigay ng malambot at romantikong liwanag sa dalawang katawang magkayakap sa ibabaw ng kama. Nakatayo si Liza sa may pintuan, ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig na gawa sa kahoy. Ang hangin ay waring naubos sa kanyang mga baga.
Ang eksena sa harap niya ay parang isang masamang panaginip na pilit niyang ginigisingan ngunit hindi niya magawa. Ang ilaw mula sa lampshade sa tabi ng kama ay nagbibigay ng malambot at romantikong liwanag sa dalawang katawang magkayakap sa ibabaw ng kumot na nagusot. Nakatagilid si Roberto, ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Nakayakap sa kanya mula sa likuran ang isang batang babae. Ang braso nito ay nakapulupot sa kanyang baywang, ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mahaba at itim na buhok ng babae ay nakakalat sa mga unan. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata at napatingin sa direksyon ni Liza. Isang ngiti, isang ngiting mapang-asar at puno ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. At sa sandaling iyon nakilala siya ni Liza, si Aya, ang bago niyang executive assistant, ang dalagang ipinakilala sa kanya ni Roberto sa huling Christmas party ng kumpanya bilang isa sa mga pinakamagagaling na bagong empleyado. Ang pagkakaalam ay parang isang saksak sa dibdib, mas masakit kaysa sa mismong pagtataksil. Ang kahon ng cake na kanina pa niya hawak ng mahigpit ay bumagsak mula sa kanyang nanlamig na mga kamay. Lumikha ito ng isang malakas na belag na tunog sa sahig at ang katahimikan ay nabasag. Naalarma, mabilis na lumingon si Roberto. Ang ekspresyon ng pagkagulat sa kanyang muka ay agad na napalitan ng inis nang makita niya si Liza. "Liza, anong ginagawa mo dito?" Sigaw niya hindi bilang isang asawang nahuli, kundi bilang isang taong naistorbo ang pribadong sandali. Mabilis siyang bumangon, hinablot ang isang roba at isinuot ito habang pilit na tinatakpan si Aya na nagkukunwaring nahihiya sa ilalim ng kumot. Hindi makapagsalita si Liza, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ituro ang nagkalat na cake. Sa sahig ang cake na may nakasulat na Happy 20th Anniversary. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang pumutok na parang bulkan. Isang primordial na sigaw ang kumawala. Mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng 20 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at ngayon ng matinding pagkawasak. Hayop ka. Sa isang iglapang kalungkutan ay naging purong galit. Dinampot niya ang basag na kahon at ang natirang cake sa sahig at ibinato ito ng buong lakas sa direksyon ng kama. Tumama ito sa pader at ang tsokolate ay tumilansik na parang putik, dumungis sa mamahaling wallpaper at sa gilid ng kama. "Ano ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo?" Sigaw pabalik ni Roberto habang pinoprotektahan si Aya mula sa mga lumilipad na piraso ng cake. Ako pa ang nasisiraan ng ulo." Halos paos na sagot ni Liza, ang bawat salita ay may kasamang pait at luha. "Anibersaryo natin, Roberto, 20 taon, at ito ang sorpresa mo sa akin." "Huminahon ka nga, Liza. Tignan mo ang ginawa mo. Ang gulo," sabi niya. Tinuturo ang dumi sa paligid. Ang kawalan niya ng pagsisisi ay ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Humalakhak si Liza, isang halakak na walang saya, isang tunog na basag at puno ng kabaliwan. "Huminahon? Paano ako hihinahon? Ipinagpalit mo ako, ang 20 taon natin, para sa isang batang katrabaho mo lang, para sa isang puta. Huwag mo siyang tatawaging ganyan." Depensa ni Roberto, lalong ikinagalit ni Liza. "At bakit hindi? Anong gusto mong itawag ko sa kanya? Ang investor mo, ang important deal mo, ang sinungaling mong hayop ka." Lumapit si Roberto, ang kanyang muka ay naging isang malamig na maskara. "Gusto mong malaman ang totoo? Oo, siya ang kasama ko at masaya ako sa kanya dahil hindi siya katulad mo." Ang mga salita ay tumama kay Liza na parang mga suntok. Ano ang sinasabi mo?" "Sawa na ako, Liza. Sawa na ako sa pagiging perpekto mo.
Sawa na ako sa bahay na parang museo. Sawa na ako sa pagiging manhid mo, sa pagiging boring mo. Si Aya binibigyan niya ako ng buhay. Nararamdaman kong lalaki ulit ako kapag kasama ko siya. Baka kung binibigyan mo pa ako ng pansin, kung hindi ka naging abala sa mga walang kwenta mong social event, hindi ko nahahanapin sa iba. Sa likod ni Roberto dahan-dahang umupo. Si Aya ang kumot ay nakapulupot sa kanyang katawan. Isang mapanuyang ng ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Tama na yan, Roberto, sabi ni Aya sa isang boses na malambing, ngunit puno ng lason. Hayaan mo na ang matanda. Nagwawala lang yan. Kasi tapos na ang maliligayang araw niya. Matanda. Ang salitang iyon, ang paraan ng pagkakasabi nito, ito ang nagsindi sa huling natitirang kontrol ni Liza. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa galit. Hindi na niya nakita si Roberto. Ang tanging nakita niya ay ang mapanuyang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Sa isang mabilis na kilos na hindi niya akalain na kaya niyang gawin, sumugod siya. Itinulak niya si Roberto sa gilid at bago pa man makakilos si Aya, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng villa. Lak. Ang sampal ni Liza ay dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Aya. Ang ulo ng dalaga ay tumagilid at isang matingkad na pulang marka ng kamay ang agad na lumitaw sa kanyang maputing balat. Natigilan si Aya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Bago pa man makabawi si Liza, naramdaman niya ang isang malakas na tulak. Liza! Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Roberto. Nawalan ng balanse si Liza at bumagsak siya sa sahig. Tumama ang kanyang siko sa isang maliit na mesang gawa sa kahoy at isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang buong braso. Nakahandusay siya sa sahig, gulat at nasasaktan, habang si Roberto ay dali-daling lumapit kay Aya. Niyakap ito na parang isang mahalagang kayamanan. Okay ka lang, baby? Okay ka lang. Mula sa sahig tinignan ni Liza ang eksena, ang kanyang asawa na nag-aalala sa kanyang kabit, habang siya, ang kanyang asawa, sa loob ng 20 taon ay nakahandusay at nasasaktan. Ang katotohanan ay mas malinaw pa sa kristal, mas matalas pa sa bubog. Tapos na. Tapos na talaga. Dahan-dahan siyang bumangon, hindi na pinansin ang sakit sa kanyang siko. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Roberto, isang tingin na hindi pa nito nakikita sa kanya kailanman. Magaling, Roberto. Magaling, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit puno ng panganib. Ngayon, napatunayan mo kung sino ka talaga. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Roberto na tila hindi inaasahan ang biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Umalis ka na, Liza, sabi ni Roberto, ngunit may kaunting alinlangan na sa kanyang boses. Wala na tayong pag-uusapan pa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Oo, wala na nga. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako aalis ng walang dala. Tumalikod siya ng walang isa pang salita, iniwan ang dalawa sa kanilang magulong paraiso. Bawat hakbang papalabas ng villa ay parang isang hakbang papalayo sa kanyang dating buhay. Nang makalabas siya, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi, ngunit hindi na niya ito naramdaman. Manhid na ang kanyang buong katawan. Habang naglalakad siya pabalik sa lobby, ang mga salita ni Roberto ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi na ang mga masasakit na paratang, kundi ang isang partikular na pangungusap. Kung hindi ka naging abala sa mga walang kwenta mong social event. Ang mga social event na yon, ang mga charity ball, mga art exhibit, ang mga pagtitipon kung saan kailangan niyang ngumiti at makipag-usap sa mga asawa ng mga business partner ni Roberto para mapanatili ang magandang imahe ng kumpanya, ang kumpanya ng kanyang ama. Bigla isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pambababae. May mas malalim pa rito. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan,
Hindi niya ito agad pinaandar. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "Hello, Tita Imelda," sabi niya. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. "Liza Apo, napatawag kagabi," sagot ng isang matinis, ngunit matatag na boses mula sa kabilang linya. At doon sa loob ng kanyang kotse sa gitna ng kadiliman ng parking lot, bumuhos ang lahat. Ang bawat sama ng loob, ang bawat luha na pinigilan niya kanina ay lumabas na parang isang sirang dam. "Tita, si Roberto," hikbi niya. "May iba ba siya, tita?" Sa kabilang linya isang mahabang katahimikan ang sumunod bago sumagot ang kanyang tiyahin. Ang boses nito ay nawala ang lambing at napalitan ng isang tigas na parang bakal. "Saan ka?" tanong ni Tita Imelda. Nasa Tagaytay po ako," sagot ni Liza sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Umuwi ka. Dito ka sa bahay ko sa Dasma Dumiretso. Huwag na huwag kang uuwi sa mansyon na yon. Naintindihan mo ba, Liza, utos nito? At itigil mo ang pag-iyak na yan. Hindi ito ang oras para maging biktima. Ito ang oras para magplano." Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na emosyon. Tumahan siya sa pag-iyak. "Magplano? Para saan po, tita?" Tanong niya, ang kanyang boses ay garalgal pa. "Para sa digmaan na po. Dahil sinisigurado ko sa'yo, hindi lang puso mo ang habol ng asawa mo. Pera mo at ang pamana ng ama mo ang gusto niyang kunin lahat." Ang mga huling salita ni Tita Imelda ay tumatak sa isipan ni Liza habang minamaneho niya ang sasakyan pababa ng Tagaytay. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ngayon may bago nang sumisibol sa tabi nito. Isang damdamin na mas malakas kaysa sa kalungkutan. Takot. At sa ilalim ng takot, isang maliit na titis ng galit na nagsisimula ng mag-apoy. Ang digmaan ay nagsimula na at hindi niya namalayan siya na pala ang nasa gitna nito. Ang biyahe mula Tagaytay pabalik ng Maynila ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga ilaw ng sasakyan at madilim na kalsada. Hindi matandaan ni Liza kung paano siya nakarating sa gate ng Dasmariñas Village. Tila ang kanyang mga kamay at paa ay may sariling isip habang ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa sahig ng Via San Telmo basag at pira-piraso. Ang bahay ni Tita Imelda ay hindi kasing enggrande ng mansyon sa Forbes Park. Mas luma ito, istilong Espanyol na papalibutan ng mga mayayabong na halaman na tila yumayakap sa istruktura. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ng lumang kahoy at jasmine ay sumalubong kay Liza, isang amoy na nagpaalala sa kanyang kabataan sa mga panahong simple pa ang lahat. Nakatayo sa sala, si Tita Imelda, isang babaeng nasa edad na 60 balingkinita ng katawan at may mga matang nakakita na ng maraming bagay sa mundo. Hindi siya nagsalita. Ibinuka lang niya ang kanyang mga braso at sa yakap na yon ang lahat ng lakas na pinilit itayo ni Liza ay gumuho. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang kanyang mga hikbi ay sinasalamin ng lumang orasan sa dingding. "Shh, Apo, nandito na." Mahinang bulong nito habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Matapos ang ilang minuto, nang bahagya ng kumalma si Liza, inihatid siya ng kanyang tiyahin sa isang antigong sopa. Umupo si Tita Imelda sa tapat niya, hindi nagpakita ng awa, kundi ng isang seryosong pag-aalala. "Ikwento mo sa akin ang lahat," sabi nito sa isang boses na mahinahon, ngunit may bigat. At ikinuwento ni Liza ang lahat, ang mga hinala, ang pagpunta sa Tagaytay, ang eksena sa villa, ang sampal, ang pagtulak, at ang masasamang salita ni Roberto. Sa bawat salita, tumatango lang si Tita Imelda, ang kanyang mukha ay hindi nagbabago, tila isang hukom, na pinakikinggan ang lahat ng ebidensya. Nang matapos si Liza, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Alam ko na,"
Biglang sabi ni Tita Imelda, alam kong mangyayari ito. Ang isang asong nasanay sa karne ay hindi makukontento sa kanin lang. Pero, ang mga kaibigan ko, tita, sabi ni Liza, ang boses ay nanginginig. Kailangan kong makausap sila. Kailangan kong malaman na hindi ako nag-iisa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng kanyang tiyahin. Sige, tawagan mo sila. Tingnan natin kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang alahas lang. Hawak ang kanyang telepono, hinanap ni Liza ang numero ni Patricia, ang kanyang best friend. Mula pa noong kolehiyo ang ninang ng kanilang naudlot na pangarap na magkaanak. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello Liz, gosh, it's late. Everything okay? Pat, si Roberto. Simula ni Liza, hirap na hirap buuin ang mga salita. Nahuli ko siya, Pat. May babae siya. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Oh my God, Liza, I'm so sorry to hear that. Sabi ni Patricia, ngunit ang kanyang boses ay walang emosyon. Parang dikahon. That's horrible. Kailangan kitang makausap, Pat. Pwede ba akong pumunta dyan? Pakiusap ni Liza. Ay nako, I'd love to, pero may early meeting ako bukas with a client from Cebu. Super aga. Mabilis na palusot nito. And the kids are asleep, alam mo na. Pero promise I'll call you first thing in the morning, okay? We'll have coffee. Just be strong, okay? Bago pa man makasagot si Liza, ibinabana ni Patricia ang tawag. Napatitig si Liza sa telepono. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Tinawagan niya ang isa pa, si Catherine. Liza, napatawag ka? Masiglang batiin nito na agad. Nagbago nang marinig ang garalgal na boses ni Liza. Matapos ikwento muli ang nangyari, isa na namang mahabang katahimikan ang sumunod. Liza dear, sabi ni Catherine sa isang tonong tila nakikipag-usap sa isang bata. Are you sure? Baka naman nagkamali ka lang ng intindi, you know how men are. Baka nadala lang ng alak. Maybe you and Roberto should talk things out calmly. Huwag pa dalos-dalos. Ang mga salita ni Catherine ay parang insulto. Nagkamali ng intindi, Kat. Nakita ko sila sa kama, sa mismong anibersaryo namin. Okay. Calm down, sabi ni Catherine, tila naiirita. Ang sinasabi ko lang, marriage is complicated. Mahirap ang sitwasyon. Isang terrible na hinala ang biglang pumasok sa isip ni Liza. May alam ka. Di ba, matagal mo nang alam, Catherine? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano wala ah? Siyempre wala, depensa ni Catherine. Ngunit ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkataranta. Nagulat lang talaga kami noong ipinakilala niya si Aya sa BGC cocktail event last month. He said she was a special business partner. We didn't know what to think. Akala namin business lang talaga. Nabitawan ni Liza ang telepono. Nahulog ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ang BGC cocktail event. Ang gabing sinabi ni Roberto na masama ang pakiramdam niya at mas gusto niyang manatili sa bahay. Ang gabing iyon pala ay ipinapakilala niya ang kanyang kabit sa lahat ng kanilang mga kaibigan. At sila, ang mga kaibigan niya, nakita nila. Nagbulungan sila. Pinagtsismisan siya sa kanyang likuran. Ngunit walang sinuman, kahit isa sa kanila, ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi sa kanya ng totoo. Pinili nilang manahimik. Pinili nilang pagtawanan siya. Pinili nilang panoorin siyang magmukhang tanga. Ang pagtataksil ni Roberto ay isang saksak sa puso. Ngunit ang pagtataksil ng kanyang mga kaibigan ay ang pag-ikot ng kutsilyo habang nakabaon pa ito. Gumuho ang mundo ni Liza. Hindi lang ang kanyang asawa ang nawala sa kanya. Nawala ang kanyang buhay, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pagkatao. Nag-iisa siya. Isang reyna na walang kaharian, isang general na walang sundalo. Ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit iba na ngayon.
Hindi na ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng kabiguan, luha ng isang taong naubusan na ng lahat. Pumasok si Tita Imelda sa silid, may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Maingat niyang ipinatong ang mga ito sa maliit na mesa. Tinitigan niya ang kanyang pamangkin na nakayuko at nanginginig sa sofa, isang larawan ng ganap na pagkawasak. Hindi niya ito niyakap, hindi niya ito inalo. Sa halip umupo siya at nagsalita sa isang boses na matatag at hindi natitinag. "Umiyak ka," sabi niya. "Ubusin mo lahat ng luha mo ngayong gabi. Isigaw mo kung kailangan. Ilabas mo lahat." Tumingala si Liza, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagkalito. Dahil bukas, pagpapatuloy ni Tita Imelda, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang 2 baga. "Hindi ka naiiyak. Bukas sisimulan nating ipaiyak sila." Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumagos sa siwang ng mga kurtina sa guest room ni Tita Imelda ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para kay Liza. Nagdala ito ng masakit na katotohanan. Hindi iyon isang masamang panaginip. Totoo ang lahat. Paglabas niya ng silid, naabutan niya ang kanyang tiyahin na nakaupo sa hardin nagkakape habang nagbabasa ng pahayagan. Tila hindi ito natulog. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang tasa at tinuro ang upuan sa tapat niya. "Mabuti't gising ka na," sabi ni Tita Imelda. "Wala tayong panahong mag-aksaya." Umupo si Liza, ramdam ang bigat sa kanyang mga mata at ang kirot sa kanyang puso. "Tita, wala na akong lakas." Mahinang sabi niya. "Gusto ko na lang matapos ang lahat. Kahit anong ibigay niya, tatanggapin ko na." "Talaga?" Tanong ni Tita Imelda, tinitigan siya ng diretso sa mata. "Tatanggapin mo ang mga tira-tira mula sa isang lalaking kinuha ang kabataan mo, ginamit ang koneksyon ng pamilya mo, at ngayon ay itatapon ka na lang na parang basura. Ibibigay mo sa kanya ang kumpanyang pinaghirapan ng iyong ama para lang ipamigay niya sa putang yon." Ang mga salita ay tumama kay Liza na parang sampal. Ang imahe ng kanyang ama, si Don Enrique, na buong buhay na ibinuhos sa pagtatayo ng kanilang kumpanya, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi halos pabulong na sagot ni Liza, ngunit may biglang determinasyon sa kanyang boses. "Hindi ko gagawin yon." "Mabuti," sabi ni Tita Imelda, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil ang pag-ibig, Liza, ay parang negosyo. Kapag nalugi ka, hindi ka basta-basta sumusuko. Nag-aaral ka, gumagawa ka ng bagong diskarte, at sinisigurado mong sa susunod, ikaw naman ang mananalo. Inilahad ni Tita Imelda ang kanyang sariling kwento. Isang kwento ng pagtataksil na halos kapareho ng kay Liza. Isang asawang nagwaldas ng kanilang pera sa mga babae at sugal. Noong mga panahong iyon, si Imelda ay isang marupok na babae, umiyak lang at pumayag sa isang kahiyahiyang kasunduan. Nawala sa kanya ang lahat. "Natuto ako sa masakit na paraan, pamangkin," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng lumang sakit. "Natutunan kong sa mundong ito, ang hustisya ay hindi ibinibigay. Ipinaglalaban ito. At para manalo sa isang laban, kailangan mo ng pinakamagaling na general." May kinuha siyang isang maliit na calling card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Liza. Nakasulat dito sa simpleng letra, ATT, Victoria Reyes, Family Law Specialist. "Sino po siya?" tanong ni Liza. "Hindi siya basta-basta abogado," sagot ni Tita Imelda. "Isa siyang estratehista. Ang almusal niya ay mga aroganteng asawang tulad ni Roberto." Sa parehong araw na yon, dinala ni Tita Imelda si Liza sa isang building sa Bonifacio Global City. Ang opisina ni Attorney Victoria Reyes ay hindi magarbo. Simple lang ito, ngunit ang bawat libro sa bookshelf at bawat diploma sa pader ay nagsisigaw ng kapangyarihan at talino. Si Attorney Victoria ay isang babaeng nasa edad 50, may maikling buhok
na may mga hibla ng kulay abo at nakasuot ng isang matapang na pulang blazer. Ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin ay tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. "Maupo kayo," sabi niya sa isang boses na kalmado, ngunit may awtoridad. Ikinuwento ni Liza ang lahat, mula sa unti-unting panlalamig ni Roberto hanggang sa kahindik-hindik na gabi sa Tagaytay. Hindi siya pinutol ni Attorney Victoria. Nakikinig lang ito paminsan-minsan, ay may sinusulat sa isang dilaw na legal pad. Walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang matalas na pagsusuri na parang isang chess master na pinag-aaralan ang bawat galaw sa board. Nang matapos si Liza pagod at pakiramdam, ay kaawa-awa ipinatong ng abogada ang kanyang ballpen. Sumandal ito sa kanyang silya at tinitigan si Liza. "Ginang del Rosario," simula niya. "May dalawang paraan para harapin ito. Ang una ay ang emosyonal na paraan, yayak, sigawan, eskandalo. Sa paraang yon matatalo ka. Ipipinta ka niya bilang isang baliw at desperadang asawa." Iyon ang gusto niya. Huminga siya ng malalim. "Ang ikalawang paraan ay ang paraan natin." Tumingin siya kay Liza, pagkatapos ay kay Tita Imelda. "Gagamitin natin ang pinakamalaki niyang kahinaan laban sa kanya, ang kanyang kayabangan." Pagpapatuloy ni Attorney Victoria. Naniniwala siyang mas matalino siya sa lahat. Naniniwala siyang hawak kanya sa palad niya. Naniniwala siyang isa kang mahinang babae na madaling kontrolin. At iyon mismo ang ipapakita natin sa kanya. Lumapit siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang general na naglalatag ng plano ng digmaan. "Simula ngayon, ikaw ang magiging pinakamahusay na aktres sa buong Pilipinas. Ikaw ang asawang wasak ang puso, talunan at handa ng sumuko." Paliwanag niya. Tatawagan mo siya. Iiyak ka. Sasabihin mong gusto mo nang matapos ang lahat ng mabilis sa tahimik. Papayag ka sa kahit anong kasunduan na iaalok niya. Hahayaan natin siyang maniwala na nanalo na siya. Pero bakit? Naguguluhang tanong ni Liza. Isang matalas na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Attorney Victoria. Dahil ang isang taong kampante ay nagiging pabaya. Kapag naniwala siyang wala ka nang pakialam, doon siya magsisimulang gumawa ng mga pagkakamali. Doon niya ilalabas ang mga tinatagong yaman. Doon niya gagastusin ang perang hindi pa sa kanya. At habang siya ay nagdiriwang, tayo ay nagmamanman, nangongolekta, naghahanda. Habang ginagawa mo ang iyong pag-arte, ang aking koponan ay magsisimulang maghalongkat. Dagdag niya. Bawat bank account, bawat property title, bawat investment, hahanapin natin ang lahat ng ebidensya ng kanyang pandaraya. At sa araw ng paglilitis, kapag akala niya ay pipirma ka na lang, sa iyong sentensya, doon natin ilalatag ang lahat ng baraha. Doon natin siya sisirain. Biglang nagliwanag ang lahat para kay Liza. Ang plano ay simple, ngunit napakatalino. "Hindi tayo iiyak," sabi ni Attorney Victoria. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. "Gagawa tayo ng paraan para sila ang umiyak." Pag-alis ni Liza sa opisina, ibang tao na siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito bigat ng kawalan ng pag-asa. Ito na ngayon, ang bigat ng isang misyon. Hindi na siya isang biktima, isa na siyang sundalo, isang espiya sa kanyang sariling buhay. Nang gabing iyon sa bahay ni Tita Imelda, huminga siya ng malalim at dinial ang numero ni Roberto. Nagring ito ng 3 beses bago sinagot. "Ano aw?" Bungad ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng inis. Pinilit ni Liza na manginig ang kanyang boses. Huminga siya na parang umiiyak. "Roberto, ako to. Alam ko. Ano ang kailangan mo? Gusto ko lang sabihin. Tama ka." Sabi ni Liza, bawat salita ay bahagi ng isang masakit na pagganap. "Pasensya na sa gulo sa Tagaytay. Pagod na ako, Roberto. Ayoko nang lumaban. Gusto ko na lang ng kapayapaan. Kung gusto mo ng divorce, sige.
Pag-usapan na lang natin ang arrangement. Kahit ano tatanggapin ko. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Naririnig ni Liza ang pagbabago sa paghinga ni Roberto. Pagkatapos isang boses na nag-uumapaw sa pagkakampante at halos naririnig ang ngiti sa likod nito. "That's a good girl, Liza," sabi nito sa isang tonong mapang maliit. "Mabuti naman at natauhan ka na. Don't worry, aalagaan naman ni kita. I'll have my lawyer draft something up. Magiging mabilis at madali lang to para sa ating lahat." Nang ibaba niya ang telepono, hindi napigilan ni Liza ang isang panginginig. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Nagsimula na ang laro. At sa pagkakataong ito, alam na niya ang mga patakaran. Lumipas ang mga sumunod na linggo na tila isang mabagal na sayaw sa pagitan ng panlilinlang at katotohanan. Para sa mundo, si Liza del Rosario ay isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Tumigil siya sa pagdalo sa mga social event. Bihira na siyang lumabas ng bahay ni Tita Imelda. Ang kanyang mga sagot sa telepono, lalo na kapag si Roberto ang tumatawag, ay laging maikli, malungkot at puno ng pagsuko. Kumusta ang mga papeles? Madalas niyang tanungin sa isang boses na pagod na, tila ba ang diborsyo ay isang mabigat na tungkulin na gusto na lang niyang matapos. "My lawyer's working on it. Malapit na." Sagot naman ni Roberto, ang boses ay laging may halong pagkainip at pananabik. "Just be patient." Sa bawat tawag nararamdaman ni Liza ang paglaki ng ego ng kanyang asawa. Si Roberto, na naniniwalang hawak na niya ang lahat ng baraha, ay naging kampante. At gaya ng prediksyon ni Attorney Victoria, ang isang taong kampante ay nagiging pabaya. Nagsimula na itong gumawa ng mga kilos na hindi niya gagawin kung inaakala niyang may laban pa si Liza. Isang araw, ipinagbili niya ang isa sa kanilang mga condominium sa Rockwell na nakapangalan sa kanya, isang ari-arian na binili nila gamit ang kita mula sa kumpanya. Ikinatwiran niya kay Liza na ito ay para maliquidate ang assets para sa mabilis na paghahati, isang kasinungalingan na tinanguan lang ni Liza. Ang hindi alam ni Roberto, ang bawat dokumento ng bentahan ay nakukunan ng kopya ng isang private investigator na kinuha ni Attorney Victoria. Pagkatapos, nagsimula siyang maglipat ng malalaking halaga mula sa corporate accounts ng kumpanya patungo sa isang bagong personal account na binuksan niya. Ang mga transaksyon ay nakatago sa ilalim ng mga pangalang supplier payments o project capitalization. Ang mga ito ay mga halagang sapat na para bumili ng bagong buhay para sa kanya at sa kanyang kabit. Ang bawat bank transfer, bawat withdrawal ay maingat na minamanmanan ng isang forensic accountant na bahagi ng team ni Attorney Victoria. Ang bundok ng ebidensya ay unti-unting tumataas, habang si Roberto ay abala sa kanyang mga pandaraya. Sa pananalapi, si Aya naman ay abala sa kanyang sariling uri ng digmaan, ang psychological warfare. Ngayong sigurado na siyang wala ng hadlang sa kanyang pag-upo bilang bagong ginang del Rosario, naging mas matapang si Aya sa kanyang mga kilos. Ang kanyang social media, na dati pribado, ay bigla na lang naging bukas para sa lahat. Nagsimula sa mga simpleng bagay. Isang litrato ng kanyang kamay na may suot na mamahaling pulseras na pamilyar kay Liza. Iyon ang regalo niya kay Roberto noong kanilang ika-50 anibersaryo. Ang caption, "Feeling spoiled, he knows how to treat his queen." Pagkatapos, isang litrato naman sa paboritong Italian restaurant ni Liza sa Alabang, isang lugar na matagal na niyang niyayaya si Roberto na balikan. Sa litrato, nakaupo si Aya sa kanilang paboritong mesa, may isang baso ng red wine sa harap. Ang caption, "Finally tried this place. Now I know why it's his favorite. Perfect for romantic dates." Ang bawat post ay isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Liza. Alam ni Aya na nakikita ito ni Liza. Iyon mismo ang kanyang layunin, ang ipamukha kay Liza na hindi lang ang asawa niya ang kinuha nito, kundi pati na rin ang buhay niya, ang kanyang mga alaala, ang kanyang pagkatao. Ipinapakita ni Liza ang mga posts kay Tita Imelda
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Tita, hindi ko na kaya. Gusto ko siyang sabunutan. Gusto kong isampal sa mukha niya ang mga litratong ito. Huwag matigas na, sabi ni Tita Imelda. Huwag mong ibigay sa kanya ang gusto niya. Ang bawat reaksyon mo ay isang puntos para sa kanila. Ang pananahimik mo ang iyong pinakamalakas na sandata. Hayaan mo siyang mag-post. Hayaan mo siyang magyabang. Bawat litrato, bawat caption ay ebidensya lang ng kanyang pagiging desperada. I-save mo ang lahat. At iyon nga ang ginawa ni Liza. Bawat post ay kanyang siniscreenshot at ipinapadala kay Attorney Victoria. Isang hapon, habang nag-iisa si Liza sa bahay ng kanyang tiyahin, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang babae, nakasuot ng uniforme ng kasambahay, ang nag-aalangang pumasok sa gate. Si Mang Benita. Ang kanilang kasambahay sa Forbes Park sa loob ng mahigit 30 taon. Siya ang nag-alaga kay Liza mula pagkabata. Nang makita ni Liza ang matanda, hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ito ng mahigpit. Mang Benita, kumusta na po kayo? Ayos lang ako, Hija. Sagot ng matanda, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ikaw ang inaalala ko. Hindi ako mapakali sa mansyon. Ang babaeng yon, Hija, halos araw-araw naroon. Kung umasta ay parang siya na ang may-ari. Umupo sila sa hardin. Kinuha ni Mang Benita ang kamay ni Liza. Alam kong mali ito, Hija. Alam kong hindi ko dapat ginagawa, pero hindi kaya ng konsensya ko. Ang ama mo, si Don Enrique, napakabuti niya sa akin. Ayokong makita na ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapunta lang sa wala. May inilabas si Mang Benita. Mula sa kanyang bulsa, isang maliit itim na notebook. Ibinigay niya ito kay Liza. Ano po ito? Tanong ni Liza. Mula noong magsimula akong maghinala, sinimulan kong isulat ang lahat. Paliwanag ni Mang Benita. Ang mga araw at oras na umuwi si Sir Roberto kasama ang babaeng iyon. Ang mga mamahaling regalo na dumarating para sa kanya. Ang mga pag-uusap nila sa telepono na naririnig ko. Mga plano tungkol sa pagbili ng bahay, tungkol sa pag-alis sa bansa. Isinulat ko lahat. Binuklat ni Liza ang notebook. Bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Mang Benita. Mga petsa, mga oras, mga detalye. October 15. Dumating si Sir kasama si A. Dala isang malaking paper bag mula sa Louis Vuitton. October 22. Narinig ko usapan sa telepono. Penthouse sa BGC. Binayaran na daw. November 5. Wala si Sir. Pero dumating si A, may kasamang interior designer. Sinusukat ang master's bedroom. Ito ang ebidensyang hindi kayang itago ng mga papeles sa bangko. Ito ang testimonya ng isang taong nakasaksi sa lahat. Ito ang patunay na ang kanilang relasyon ay hindi bago, na ang lahat ay plinano na. Niyakap ni Liza si Mang Benita. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat po, Mang Benita. Maraming salamat po. Walang anuman, Hija. Sabi ng matanda, ang mga mata ay may namumuong luha. Ipaglaban mo ang sayo. Ipaglaban mo ang para sa ama mo. Nang gabing iyon, habang hawak ang notebook, naramdaman ni Liza ang pagbabago sa agos ng laban. Oo, nagpapanggap siyang talunan. Ngunit sa ilalim ng maskara ng pagkatalo, siya ay nangongolekta ng mga sandata. At ang notebook na hawak niya ngayon, ito ang pinakamatalas na punyal sa lahat. Ang opisina ni Attorney Victoria Reyes ay naging isang war room. Ang mahabang conference table nito na karaniwang ginagamit para sa mga kliyente ay natabunan na ngayon ng mga dokumento, mga bank statement na may mga highlight na kulay dilaw at pula, mga corporate record, mga titulo ng lupa at mga kopya ng mga social media posts ni Aya. Sa gitna ng lahat, si Liza ay nakaupo, kasama si Attorney Victoria at isang tahimik na lalaki na ipinakilala bilang si G. David, isang forensic accountant. Para kay Liza, ang mga numero at mga chart ay tila isang banyagang wika
Ngunit habang ipinapaliwanag ni G. David ang kanyang mga natuklasan, ang kwento sa likod ng mga numero ay nagsimulang mabuo isang kwento ng kasakiman at pandaraya. Dito, sabi ni G. David, tinuturo ang isang serye ng mga transaksyon. Gumawa si G. Del Rosario ng isang shell corporation, isang kumpanyang walang tunay na operasyon. Pagkatapos ay nag-issue siya ng mga pekeng invoice mula sa kumpanyang ito papunta sa Del Rosario Holdings para sa mga serbisyong hindi naman naibigay, consultancy fees, marketing expenses. Ang pera ay lumalabas sa kumpanya ninyo at pumapasok sa kumpanya niya na siya lang ang may control. At mula sa Shell Corporation na yon, dagdag ni Attorney Victoria, ang pera ay direktang napunta sa pagbili ng isang 2-bedroom penthouse unit sa BGC na nakapangalan kay Miss Aya Santos. Naramdaman ni Liza ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi lang siya niloloko, ninanakawan siya ng harapan. Ginamit ni Roberto ang perang pinaghirapan ng kanyang ama para bilhan ng pugad ang kabit nito. Isinunod ni Attorney Victoria ang notebook ni Mang Benita. At ayon sa tala ni Mang Benita, sa parehong linggo na naisara ang bentahan ng penthouse, dumating sa mansyon ang isang interior designer kasama si Aya. This shows premeditation. Hindi ito basta-basta relasyon, ito ay isang planadong pag-agaw. Ang huling ebidensya ay ang pinakamasakit sa lahat. Isang printout ng itinerary ng isang flight. Philippine Airlines Business Class, Manila to Paris, then Athens to Manila, basa ni Attorney Victoria. 2 tiket, nakapangalan kay Roberto Del Rosario at Aya Santos. Petsa ng pag-alis 1 linggo pagkatapos ng nakatakdang araw ng pagpirma ninyo ng divorce agreement. Ito ang kanilang victory trip. Paris, ang syudad na paulit-ulit na ipinangako sa kanya ni Roberto na pupuntahan nila para sa kanilang ika-20 anibersaryo. Hindi na napigilan ni Liza ang isang mapait na tawa. Ang kapal ng mukha niya. Ang kayabangan niya ang magiging katapusan niya. Sabi ni Attorney Victoria, pero kailangan pa natin ng isang bagay. Isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya sa pandaraya, hindi lang sa paggasta. Isang smoking gun. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Liza. Isang mapanganib na ideya. Ang opisina, sabi niya. Ang dating opisina ng Papa sa building ng kumpanya. Nandoon pa rin ang mga lumang gamit niya. May isang lumang computer set doon na hindi na ginagamit. Bago siya pumanaw doon, niya sinisave ang lahat ng mahahalagang files. Masyadong delikado, Liza, sabi ni Tita Imelda na naroon din sa pulongi. Hindi po giit ni Liza. Tatawagan ko si Roberto. Sasabihin kong kukunin ko na ang mga personal na gamit ko na naiwan sa opisina, mga libro, mga picture frame. Papayag yon. Para sa kanya, isa lang akong sentimental na hangal. Hindi niya iisipin na may iba akong gagawin. Kinabukasan, tumawag si Liza kay Roberto. Gaya ng inaasahan, pumayag ito kaagad. Sure, go ahead. Sabi nito, tila naiinip. Just coordinate with my secretary. At bilisan mo lang, ayokong maging awkward para sa mga empleyado. Pumasok si Liza sa gusali ng Del Rosario Holdings na parang isang multo. Ang mga empleyado na dati masayang bumabati sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin nagbubulungan sa kanyang likuran. Dumiretso siya sa opisina na dati ay sa kanyang ama, na naging opisina nilang mag-asawa, at ngayon ay opisina na lamang ni Roberto. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Roberto ay nangingibabaw sa hangin. Ang mga litrato nila na dating nakadisplay ay napalitan na ng mga litrato ni Roberto kasama ang mga business tycoon, isang pagbubura sa kanyang pagkatao. Sa isang sulok, nakatambak ang mga lumang gamit. Kasama doon ang isang luma, itim na external hard drive. Ito iyon. Nanginginig ang mga kamay, inilagay ni Liza ang mga libro at picture frames sa isang kahon bilang props. Palihim niyang kinuha ang hard drive at isinaksak sa kanyang laptop na dala-dala.
Bawat segundo na umiikot ang loading icon ay parang isang oras. Ang takot na baka may biglang pumasok ay halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nang sa wakas ay bumukas ang mga files, nagsimula siyang mag-browse. Karamihan ay mga lumang dokumento ng kanyang ama. Ngunit sa isang folder na may pangalang Archive 2080, nakita niya ang mga files na may pangalan ni Roberto. Binuksan niya ang isa. Ito ay isang email thread sa pagitan ni Roberto at ng kanyang abogado. Ang subject, minimizing exposure in DR Asset Division. Binasa niya ang mga email. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Nakasulat doon sa itim at puti ang plano kung paano ililipat ang mga pondo, kung paano itatago ang mga ari-arian, at kung paano gagawing legal ang pagbibigay sa kanya ng pinakamaliit na posibleng halaga. May mga draft pa ng mga pekeng kontrata at mga financial statement na minanipula. Ito na, ang smoking gun. Mabilis niyang kinopya ang buong folder sa isang maliit na USB drive na nakatago sa kanyang palad. Nang matapos, maingat niyang ibinalik ang lahat sa dati. Kinuha niya ang kahon ng kanyang mga personal na gamit at lumabas ng opisina na hindi lumilingon. Kinagabihan, tumawag si Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. "Liza, my lawyer just finished the final draft of our settlement agreement," sabi niya. "I'm sending a copy over to you tomorrow. It's very generous. I want us to sign it next week. Let's get this over with." Kinabukasan, dumating ang isang sobre sa bahay ni Tita Imelda. Sa loob nito ay isang makapal na dokumento. Binasa ito ni Liza kasama ang kanyang tiyahin. Ang mga termino ay mas masahol pa sa inaasahan niya. Ibinibigay sa kanya ang bahay sa Forbes Park na may malaking utang pa sa bangko at isang lump sum na halaga na katiting lamang kumpara sa tunay na yaman ng kanilang pinagsamahan. Ang lahat ng shares sa kumpanya, ang lahat ng iba pang ari-arian ay mapupunta kay Roberto. Ito ay isang legal na pagnanakaw, isang insulto sa kanyang pagkatao at sa alaala ng kanyang ama. Nang gabing iyon, muling tumawag si Roberto. "So have you read it?" Huminga ng malalim si Liza, pinakakalma ang kanyang sarili at muling isinuot ang kanyang maskara. Tumingin siya sa USB drive na nasa tabi niya, ang maliit na piraso ng plastic na naglalaman ng katapusan ni Roberto. "Nabasa ko na," sagot niya sa isang boses na mahina at walang buhay. "Good," sabi ni Roberto. "Pirmahan mo na para matapos na ang lahat." Natahimik si Liza ng ilang segundo, sapat na para maramdaman ni Roberto ang kanyang huling pag-aalinlangan. Pagkatapos, sa isang boses na tila tuluyan ng sumuko, sumagot siya. "Sige." 1 linggo na lang bago ang araw ng pagpirma. Para kay Liza, ang bawat araw ay parang isang mabagal na pagmartsa patungo sa isang hindi maiiwasang katapusan o simula. Ang hangin sa bahay ni Tita Imelda ay tila mas makapalpuno ng mga hindi sinasabing salita at nagbabadyang kaganapan. Ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Para naman kina Roberto at Aya, ang katahimikan ay senyales ng kanilang ganap na tagumpay. Isang gabi, habang nag-i-scroll si Liza sa kanyang social media, isang masakit na ugali na hindi niya maiwasan, isang litrato, ang biglang lumitaw sa kanyang feed. Ipinost ito ni Catherine, ang kaibigan, na nagsabing baka nagkamali lang siya ng intindi. Nasa isang rooftop bar sa BGC ang grupo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Roberto. Ang kanyang braso ay nakapulupot ng mahigpit sa baywang ni Aya na tila isang tropeo. Si Aya, na nakasuot ng isang kumikinang na gintong bestida, ay nakasandal sa kanya. Ang kanyang nangiti ay abot tainga. Nagtatawanan sila, nag-iinuman ng champagne at napapalibutan ng mga taong minsan ay tinawag ni Liza na mga kaibigan. Ang caption ni Catherine, "Celebrating new beginnings and exciting ventures. Cheers to the future." Bawat ngiti sa litratong iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Liza. Ito ang kanilang victory party.
Ipinagdiriwang nila ang kanyang pagkawasak bago pa man ito opisyal na mangyari. Isinara niya ang kanyang telepono, isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na siya nasasaktan. Siya ay nagtitipon ng lakas. Tila naramdaman ni Roberto na kailangan niyang selyuhan ang kanyang panalo. Nagsimula siyang tumawag ng mas madalas ang kanyang mga taktika ay nagpapalit-palit na parang isang bihasang berdugo. Isang araw ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Liza, kumusta ka na? I just want to make sure you're okay. Alam ko mahirap to pero it's for the best. After this is all over, I'll make sure you're taken care of. May respeto pa rin ako sa pinagsamahan natin. Pinakinggan lang ni Liza ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga daliri, ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Salamat, Roberto. Sagot niya sa isang boses na pagod. Gusto ko na lang matapos to. Ngunit pagkalipas ng 2 araw malapit na ang petsa ng paglilitis ang kanyang tono, ay biglang nagbago. Naging matigas ito at puno ng pagbabanta. Liza, listen to me carefully. Sabi niya ang bawat salita ay mabigat. Nakarating sa akin na nagpunta ka raw sa opisina. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan sa araw ng hearing. Don't you dare try to pull any stunts. Kung may gagawin kang ikasisira ng pangalan ko, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Ang pagbabanta ay halatang halata, isang desperadong pagtatangka na takutin siya sa huling sandali. Ngunit sa halip na matakot na ramdaman ni Liza ang isang kakaibang kapanatagan, ang kanyang kalaban ay nagpapakita na ng kaba. Wala akong gagawin, Roberto. Sagot niya isinusuot muli ang maskara ng isang talunang babae. Pupunta lang ako doon para pumirma. Ang huling at pinakamasakit na atake ay hindi nanggaling kay Roberto, kundi kay Aya. 2 araw bago ang paglilitis, isang malaking flower arrangement ang dumating sa bahay ni Tita Imelda. Ito ay isang magarbong bouquet ng mga puting lila, mga bulaklak para sa patay. Nakasabit dito ang isang maliit at eleganteng card. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ni Liza. Ang sulat kamay ay pambabae at perpekto. Enjoy your new simpler life. I'll take good care of everything you're leaving behind. Iyon na. Ang huling insulto, ang pagpapako sa kabaong. Ipinapakita ni Aya na hindi lang ang yaman at ang asawa ang nakuha niya. Nakuha niya ang lahat at si Liza ay wala ng iba, kundi isang nakaraan na kailangan ng ibaon. Inaasahan marahil ni Aya na si Liza ay iiyak magwawala o tatawag para gumawa ng eksena. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Liza. Tinitigan niya ang card, binasa ito nang paulit-ulit hanggang sa ang bawat salita ay masunog sa kanyang memorya. Pagkatapos sa isang kalmadong kilos, kinuha niya ang card, lumakad patungo sa kanyang silid at inilagay ito sa loob ng isang malaking folder na may label na ebidensya. Isinara niya ang folder. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang sakit ay naging isang malamig at matalas na bagay sa loob niya, isang sandata na handa ng gamitin. Nang gabi bago ang paglilitis, nagkita sila ni Attorney Victoria sa opisina nito. Huli na at tanging ang ilaw na lang sa kanilang conference room ang nakabukas sa buong palapag. Ang katahimikan ay halos naririnig. Sa ibabaw ng mesa ay isang makapal na binder na may kapal na halos 6 na pulgada. Nasa loob nito ang lahat, mga bank statement, mga titulo, mga pekeng kontrata, mula sa hard drive ang mga screenshot ng social media, ang notebook ni Mang Benita, at sa pinakaibabaw ang maliit na card na galing sa mga bulaklak. Ito ang kwento ng kasakiman at pagtataksil ni Roberto, nakasulat sa papel at mga numero. Handa ka na bang harapin sila? Tanong ni Attorney Victoria, ang kanyang boses ay seryoso. Tumingin si Liza sa binder, ang simbolo ng lahat ng kanyang sakit at pagtitiis. Sa mga nakalipas na buwan, tumingin siya sa bintana, sa mga kumikinang na ilaw ng syudad
na minsan ay naging saksi sa kanyang mga pangarap. Hindi ako natatakot. Naharapin sila. Mahinang sagot ni Liza, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Natatakot ako para sa kanila. Tumango si Attorney Victoria, isang bahagyang ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinuro niya ang binder. Bukas hindi na tayo magkukwento. Hahayaan nating ang mga papel na ito ang magsalita. Tumayo si Liza, pakiramdam niya ay mas matangkad siya, mas matatag. Ang babaeng umiiyak sa Tagaytay ay matagal nang wala. Ang babaeng kaharap ni Attorney Victoria ngayon ay isang taong nakakita na sa pinakamasahol na bahagi ng kanyang buhay at nakaligtas. Habang naglalakad sila, palabas ng opisina, hinawakan ni Attorney Victoria ang kanyang braso. Isang huling tanong, Liza, sabi nito. Handa ka na ba para bukas? Huminga ng malalim si Liza, ang hangin ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya sa kanyang abogada, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Handa na. Ang Family Court ng Maynila ay isang lugar na malamig at walang emosyon. Ang mga pader na kulay beige at ang sahig na gawa sa marmol ay tila sumisipsip ng lahat ng tunog, nag-iiwan ng isang mabigat at halos sagradong katahimikan. Para kay Liza, ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ay isang paglalakbay patungo sa katapusan ng isang kabanata ng kanyang buhay. Dumating siya kasama si Tita Imelda at si Attorney Victoria. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na pantsuit, halos walang kolorete sa mukha, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang bon. Ang kanyang hitsura ay maingat na pinili, isang babaeng nagluluksa, pagod sa laban at handa ng sumuko. Siya ang perpektong larawan ng isang biktima. Habang papalapit sila sa courtroom, natanaw niya sila. Nakatayo sa labas ng pinto si Roberto, mukhang makisig sa kanyang mamahaling navy blue suit. Ang kanyang buhok ay perpektong inayos at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kalmadong kumpiyansa. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may hitsurang tuso. At sa likod nila, na tila isang nagliliyab na apoy, sa gitna ng malamig na pasilyo, ay si Aya. Nakasuot si Aya ng isang body-hugging na pulang bestida na masyadong marangya para sa isang korte. Ang kanyang pulang kolorete ay tumutugma sa kanyang damit at ang kanyang mga mata na nakatingin ng diretso kay Liza ay puno ng paghamak at tagumpay. Ang presensya niya roon ay hindi lang suporta. Ito ay isang deklarasyon. Isang malinaw na mensahe na siya ang nanalo at si Liza ang talunan. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang dugo. Gusto niyang sumugod, gusto niyang magwala. Ngunit naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Attorney Victoria sa kanyang braso, isang paalala. Manatili sa plano. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang kanyang tingin at naglakad na parang hindi niya sila nakita. Liza, tawag ni Roberto, ang boses ay mababa at tila nagmamalasakit. I'm glad you came. Let's get this over with quickly and professionally. Hindi sumagot si Liza. Tumingin lang siya sa sahig. Ang kanyang pananahimik ay mas epektibo kaysa sa kahit anong sigaw. Pagpasok nila sa loob ng courtroom, ang pakiramdam ay mas lalong naging mabigat. Ang silid ay gawa sa dark wood at ang tanging dekorasyon ay ang selyo ng Republika ng Pilipinas sa likod ng upuan ng hukom. Umupo si Liza at si Attorney Victoria sa isang panig. Sa kabilang panig naman umupo si Roberto at ang kanyang abogado. Sa malaking pagkamangha at pagkasuklam ni Liza, pumasok si Aya at umupo sa unang hilera ng mga upuang para sa publiko eksakto sa likod ni Roberto. Ikinrus niya ang kanyang mga binti, inilabas ang kanyang telepono, at umaktong parang nanonood ng isang pelikula. Ang abogado ni Roberto ay tila hindi komportable. Lumingon ito at sinenyasan si Aya, ngunit nginitian lang siya nito at umiling. Si Roberto naman
ay tila ipinagmamalaki pa ang presensya ng kanyang kabit. Ito ang kanyang huling pagpapakita ng kapangyarihan, ang kanyang huling pagyurak sa dignidad ni Liza. Ang paghihintay sa pagdating ng hukom ay parang isang walang hanggan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ubo at ang kaluskos ng mga papel. Paminsan-minsan pa simpleng ngingitian ni Roberto si Aya. Bawat ngiti ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Liza. Sa wakas bumukas ang isang pinto sa gilid at pumasok ang hukom, isang matandang babae na may mahigpit na itsura. Ang kanyang buhok ay kulay abo na at nakatali sa isang perpektong bun. "All rise," sabi ng clerk. "This is Judge Evangelina Santos." Bulong ni Attorney Victoria. She's known for being tough, fair, and has zero tolerance for disrespect in her courtroom. Umupo ang hukom at sinuri ang mga papel sa kanyang harapan. Tumingin siya. Sa magkabilang panig ang kanyang mga mata ay matalas at walang kinikilingan. Nang dumapo ang kanyang tingin kay Aya, bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit hindi siya nagsalita. "We are here for the petition for divorce by mutual consent between Mr. Roberto del Rosario and Mrs. Elizabeth del Rosario." Simula ng hukom ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. "The court has reviewed the settlement agreement submitted by both parties. Before we proceed, I must ask both of you, is this agreement entered into voluntarily without any force or intimidation?" "Yes, Your Honor." Mabilis na sagot ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Tumingin ang hukom kay Liza. "Mrs. Del Rosario." Nag-atubili si Liza ng isang segundo, sapat na para magmukhang nag-aalinlangan. "Opo, Your Honor," sabi niya sa isang halos pabulong na boses. Tumango ang hukom. "Very well. The agreement seems to be in order. You may now sign the document, man po." Ito na ang sandaling hinihintay ni Roberto. Kinuha niya ang isang mamahaling Montblanc pen mula sa kanyang bulsa, isang panulat na regalo sa kanya ni Liza para sa kanilang anibersaryo noong 1 taon. Sa isang theatrical na kilos, binuksan niya ito. Tumingin siya kay Aya at bahagyang ngumiti. Pagkatapos, sa isang mabilis at matatag na kamay, nilagdaan niya ang bawat pahina ng dokumento. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nang matapos siya, itinulak niya ang makapal na dokumento at ang panulat sa gitna ng mesa patungo sa direksyon ni Liza. "It's your turn," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nangaasar. Kinuha ni Liza ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline. Ang dulo ng panulat ay lumapag sa papel 1 milimetro na lang mula sa linyang paglalagdaan niya. Ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Aya na inaayos ang kanyang upo. Isang ngiti ng tagumpay ang malapit nang lumabas sa mga labi nito. Ang panulat ay malapit nang gumuhit ng unang linya. "Your Honor, I object." Ang boses ni Attorney Victoria ay pumunit sa katahimikan na parang isang kidlat. Hindi ito malakas, ngunit ito ay matatag at puno ng kapangyarihan. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Roberto ay natigilan, ng kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Ang hukom ay nagtaas ng kilay. "On what grounds, counsel be?" tanong ni Judge Santos. Dahan-dahang tumayo si Attorney Victoria. Ang kanyang postura ay perpekto. "My client will not be signing this document, Your Honor." "And why is that?" "Because we have reason to believe that this is not a consensual divorce." Paliwanag ni Attorney Victoria. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. "This is a calculated and systematic fraud designed to strip my client of her rightful share in their conjugal properties and the company inherited from her father." Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Ang abogado ni Roberto ay biglang napatayo. "Objection, Your Honor. This is baseless. My client has been nothing but generous.
Generous? Tanong ni Attorney Victoria, isang sarkastikong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, with your permission, I would like to present evidence that will prove that Mr. Del Rosario has been acting in bad faith, hiding assets, and committing fraudulent transfers long before this petition was filed. Ang mukha ni Roberto ay namutla. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho na parang bula. Tumingin siya sa kanyang abogado. Pagkatapos ay kay Liza ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang hukom ay tumingin kay Attorney Victoria. Ang kanyang mukha ay isang seryosong maskara. Proceed, counsel. The court is listening. Sa senyalis na yon, binuksan ni Attorney Victoria ang makapal na binder sa kanyang harapan. Ang unang pahina na kanyang inilabas ay isang kopya ng bank statement. Ang simula ng pagbagsak. Ang courtroom na kanina lang ay tahimik ay biglang napuno ng isang kuryenteng hindi nakikita. Bawat mata ay nakatuon kay Attorney Victoria Reyes habang isa-isa niyang inilalatag ang mga baraha na buwan nilang pinaghandaan. Your Honor, Simimendo. Simula ni Attorney Victoria ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas na parang isang kutsilyo. Exhibit A, isang serye ng mga bank statement mula sa Del Rosario Holdings. Dito makikita natin ang paulit-ulit na paglilipat ng malalaking halaga papunta sa isang kumpanyang tinatawag RDG Consultancy Services. Ipinakita niya ang dokumento sa korte. Ayon sa aming pagsisiyasat, ang RDG Consultancy Services ay isang shell corporation na itinatag ni G. Del Rosario 3 buwan na ang nakalipas. Ang tanging stockholder at signatory siya mismo. Objection. Those were legitimate business expenses. Sigaw ng abogado ni Roberto, ngunit halata na ang kaba sa kanyang boses. Talagang tanong ni Attorney Victoria, hindi inaalis ang tingin sa hukom. Exhibit B, isang deed of sale para sa isang 2-bedroom penthouse unit sa BGC, nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang nagbayad, RDG Consultancy Services. Ang pangalan sa titulo, Miss Aya Santos. Tumingin si Attorney Victoria sa direksyon ni Aya. Ang babaeng kasalukuyang nakaupo sa courtroom na ito. Isang kolektibong pag-igting ang naramdaman sa silid. Ang mukha ni Aya ay namutla na parang papel. Ang hukom ay tumingin sa kanya ng may matinding di pagsang-ayon bago ibinalik ang tingin sa mga dokumento. Si Roberto ay parang isang estatwang hindi makagalaw ang kanyang bibig, ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. At hindi lang iyan, Your Honor. Pagpapatuloy ni Attorney Victoria na parang isang mangangaso na papalapit sa kanyang biktima. Exhibit C, ang notebook ni Gingaran Benita Reyes, ang kasambahay ng pamilya Del Rosario sa loob ng 30 taon. Dito masinsinang itinala ang bawat pagbisita ni Mrs. Santos sa kanilang tahanan sa Forbes Park, madalas kapag wala si Gingaran Del Rosario. Kasama na rito ang pagdating ng mga mamahaling regalo at ang pagbisita ng isang interior designer para sa master's bedroom. Ipinatawag si Mang Benita sa witness stand. Nanginginig ngunit may dignidad, isinalaysay niya ang lahat ng kanyang nakita. Exhibit D. Sabi ni Attorney Victoria, ang kanyang boses ay mas lalong tumitindi. Isang external hard drive na naglalaman ng mga na-archive na email ni G. Del Rosario. Partikular na ang isang email thread sa pagitan niya at ng kanyang dating abogado. Ang subject, Minimizing Exposure in DR Asset Division. Dito, Your Honor, malinaw na nakalatag ang plano kung paano itatago ang mga ari-arian at kung paano gagawing legal ang pandaraya kay Gingaran Del Rosario. Sa puntong yon, ang abogado ni Roberto ay napaupo na lang, alam na wala na siyang laban. Ito ang smoking gun, isang malinaw na ebidensya ng masamang intensyon. Si Roberto ay nagsimulang mamawis ng malamig. Tumingin siya kay Liza, ang kanyang mga mata ay naghahalo ang galit at hindi makapaniwalang pagtataka. Tila ngayon lang niya napagtanto na ang babaeng akala niya'y mahina at talunan
ay ang arkitekto ng kanyang pagkawasak. At para tapusin ang lahat, Your Honor, sabi ni Attorney Victoria, kinuha ang huling piraso ng ebidensya. Exhibit E, isang flight itinerary para sa 2 business class ticket papuntang Paris at Greece. Ang mga pasahero, Roberto del Rosario at Aya Santos. Ang petsa ng pag-alis, eksaktong 1 linggo mula ngayon. Ito sana ang kanilang victory trip na popondohan ng perang ninakaw mula sa aking kliyente. Ang huling ebidensya ay ang nagsara sa kabaong. Ang katahimikan sa courtroom ay nakakabingi. Biglang hindi na napigilan ni Aya ang kanyang sarili. Ang kanyang takot ay naging isang desperadong galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng panginginig, at itinuro si Roberto. Sinabi mo sa akin na ayos na ang lahat. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis. At puno ng akusasyon, sinisira ang sagradong katahimikan ng korte. You promised me everything was taken care of. Anong nangyari sa plano mo? Roberto, anong klaseng tanga ka? Manahimik ka, Aya. Sigaw pabalik ni Roberto. Napatayo na rin ang kanyang mukha ay pula na sa galit at kahihiyan. Kasalanan mo to. Kung hindi ka lang nagmagaling at nagyabang, hindi tayo aabot dito. Hukom Santos, order in the court. Sigaw ng clerk. Ngunit huli na ang lahat. Ang fasad ng kanilang perpektong partnership ay gumuho na. Ang kanilang pag-ibig na ipinagyayabang nila ay nabunyag na walang iba kundi isang alyansa ng kasakiman. Nag-umpisa silang magsisihan at magbulyawan sa isa't isa sa harap ng hukom ng mga abogado at ng lahat ng naroroon. Tanga ako pa ang tanga. Ikaw ang nag-iwan ng ebidensya sa opisina mo. At ikaw ang nag-post sa social media na parang isang desperadang teenager. You useless man. You ruined everything. You gold-digging whore. Order, order. Malakas na sigaw ng hukom ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Pinukpok niya ang kanyang gavel ng paulit-ulit. Isa pang salita mula sa inyong dalawa. At ipapakontempt ko kayo. Sit down, both of you. Agad na tumahimik ang dalawa, ngunit ang kanilang mga mata ay patuloy na nag-aapoy sa galit sa isa't isa. Sila ay parang 2 daga na nahuli sa iisang patibong at ngayon ay handa nang magpatayan. Si Judge Santos ay huminga ng malalim, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Tinitigan niya si Roberto ng ilang segundo, isang tingin na puno ng pagkasuklam. Pagkatapos, tumingin siya kay Attorney Victoria. Counsel, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Your evidence is overwhelming. The court finds that Mr. Del Rosario has acted in gross and evident bad faith. Ibinling niya ang kanyang tingin kay Roberto. Ginoong Del Rosario, hindi ka pumunta rito para sa isang malinis na diborsyo. Pumunta ka rito para sa isang legal na pagnanakaw. Hindi mo lang nilapastangan ang sagradong kasal, kundi sinubukan mo ring yurakan ang sistema ng hustisya sa pamamagitan ng pandaraya. At nagkaroon ka pa ng kapal ng mukha na dalhin ang iyong kasabwat sa loob mismo ng aking korte. Kinuha ng hukom ang settlement agreement na kanina lang ay handa ng pirmahan ni Liza. Hinawakan niya ito sa magkabilang dulo at sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. Ang mga piraso ng papel ay bumagsak sa kanyang mesa na parang mga puting dahon sa taglagas. This agreement is null and void, deklara ng hukom. This divorce will no longer be consensual. It will be litigious. At dahil sa mga ebidensya ng pandaraya, ang korte ay nag-uutos ng mga sumusunod epektibo kaagad. Bawat salita ng hukom ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Roberto. Una, ang agarang pag-freeze sa lahat ng personal at corporate bank accounts na nakapangalan kay G. Roberto del Rosario at sa kanyang mga shell corporation. Ikalawa, isang full forensic audit sa lahat ng pananalapi ng Del Rosario Holdings
sa nakalipas na 5 taon. Ikatlo, isang temporary restraining order na nagbabawal sa pagbebenta ng kahit anong ari-arian na nakapangalan sa mag-asawa o sa kumpanya. At panghuli, sabi ng hukom, tinitigan si Liza ng may bahagyang simpatya. Ang korte ay mag-aatas ng isang bagong hatian ng ari-arian na isasaalang-alang hindi lamang ang mga tinagong yaman, kundi pati na rin ang moral and exemplary damages na dapat bayaran ni G. Del Rosario kay Ginoho Del Rosario para sa psychological abuse at financial fraud na dinanas niya. Ang mundo ni Roberto ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Ang penthouse, ang mga investment, ang victory trip, ang kinabukasang binuo niya sa kasinungalingan, lahat ay naglaho na parang usok. Tumingin siya kay Aya naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita niya ay ang sarili niyang takot na nakasalamin sa mga mata nito. Si Aya ay nakatingin sa kanya hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang kaaway, isang taong sumira sa kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang abogado ni Roberto ay gulong-gulo, at si Roberto mismo ay hindi makapagsalita, si Liza ay tahimik lang na nakaupo. Pinanood niya ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal, ang pag-implode ng kanilang maruming mundo. Hindi siya nakaramdam ng saya, hindi rin siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay wala. Isang malawak at payapang kawalan. Tapos na. Dahan-dahang hinawakan ni Attorney Victoria ang kanyang kamay. Tara na. Mahinang bulong nito. Tapos na ang trabaho natin dito. Tumayo si Liza, ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig. Habang naglalakad sila palabas, walang sino man ang tila nakapansin sa kanila. Masyado silang abala sa kanilang sariling pagkawasak. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Roberto. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang tanong. Paano hindi siya ngumiti? Hindi siya umirap. Tumingin lang siya sa kanya na parang isang estranghero. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang legal na laban ay naging mahaba at magulo, gaya ng inaasahan. Ngunit sa bawat pagdinig, mas lalong lumalabas ang katotohanan. Ang forensic audit na ipinag-utos ng korte ay nagbunyag ng mas marami pang anomalya at pandaraya kaysa sa una nilang natuklasan. Si Roberto, na dating isang respetadong negosyante, ay naging isang halimbawa ng kasakiman at pagtataksil. Ang huling hatol ng korte ay naging isang malaking balita sa mga business circle. Dahil sa gross and evident bad faith, ipinagkalob kay Liza hindi lang ang 50% na conjugal share, kundi isang karagdagang 20% bilang danyos perwisyo. Nakuha niya ang 70% ng lahat ng kanilang ari-arian, kasama na ang mayoryang kontrol sa Del Rosario Holdings, ang kumpanya ng kanyang ama. Si Roberto ay naiwan na halos walang-wala.